Tinawag ng United Nations Human Rights Office na isang dangerous escalation ang patuloy na pag-init ng labanan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kasunod ito ng mga banta ng Russia na palalawakin pa ang mga pag-atake sa kabisera ng Ukraine na Kyiv matapos ang sunod-sunod na missile at drone strikes sa mga nakaraang linggo. Ayon sa United Nations, isa sa pinakamalaking pag-atake ang nangyari noong May 13 hanggang May 14. Matapos tamaan ng isang residential building sa Kyiv na ikinasawi ng 24 na sibilyan at ikinasugat ng iba pa. Sinabi ng UN na sa unang 4 na buwan ng taong 2026, umabot na sa 816 na sibilyan ang nasawi, habang mahigit 4,000 naman ang nasugatan sa Ukraine. Mas mataas ito ng 21% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa United Nations, karamihan sa mga nasawi at nasugatan ay nasa mga lugar na kontrolado ng Ukraine. Nananawagan ng UN na dapat sumunod ang magkabilang panig sa international humanitarian law upang maiwasan ang pagkakasakit at pagkamatay ng mga sibilyan. Kasabay nito, binatikos din ng United Nations ang pag-atake ng Ukrainian forces sa isang educational complex sa Stralovski, isang lungsod na nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Ayon sa mga Russian authorities, 21 ang nasawi sa insidente, habang 44 naman ang nasugatan. Matapos ang investigasyon ng United Nations, napag-alamang operational pa ang mga pasilidad nang maganap ang mga pag-atake at kabilang sa mga nabiktima ang mga estudyante at sibilyan. Pinunto rin ng Human Rights Office na may mga sibilyan din sa loob ng Russia na nasasaktan at nasasawi dahil sa mga pag-atake ng Ukrainian forces. Dahil dito, nananawagan ng United Nations sa mga otoridad ng Russia at Ukraine na magsagawa ng agarang malaya at epektibong investigasyon sa mga insidente at papanagutin ang mga responsable. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.